So, login muna natin yung credentials ng super admin. And then pagka-sign in, pupunta tayo dun sa dashboard niya. And then yung super admin side po namin is dito po gumagawa ng mga account nung admin at saka pwede po siya mag-assign ng bagong super admin. So, dyan po sa account creation, yan, kailangan lang pong punan yung mga credentials na hinihingi. And then yun, ang password. And then yun, may drop down kung admin or super admin and then create account. After maka-create ng account, makikita na siya dito sa ano, sa may pinaka table niya dito sa admin dashboard. And then meron kami diyang edit which is nakakapag-update siya ng info ng account. Yun, meron dun na activate and deactivate kapag hindi na active yung employee. And then meron ding delete button dun. Ayan, which is para mabura naman yung account. Next naman is yung sa profile page. Ayan, yan yung profile model. And then may edit profile doon na nakakapag-upload ng picture ng super admin, and then nakakapagpalit ng full name, email, and then password if gusto nung super admin. Okay na yun. And then next naman is yung admin side. So dito naman po, papakita po namin yung admin side nung project po namin. Kailangan lang pong i-login yung credentials ng admin. And then once na nakalagin na po, mapupunta na po siya sa dashboard, and then makikita po dito yung form na ginawa. So yung admin po is pwede po siya mag-create ng form. Create muna ng form. Ayan. Then yun, lalagay ka ng form title, description, then yung form fields kung ano po yung gusto mong ilagay. Like text input, multiple choice, or date field. Let's say yan, text input, lagay ka lang kahit ano. Then, multiple choice. Tapos yan, sa multiple choice, may option siya dyan kung radio button ba or checkbox yung gagawin niya. And then, save form. Ayan. And then, dito naman sa form na ginawa, pag pinindot mo yung form, ayan, makikita yung mga responses nung mga nagsagot. And then, sa analytics naman, makikita naman dyan yung percentage ng mga total respondents, completion rate, and then yung mga recent activities. And then, sa share naman, nag-generate siya ng link na pwede mong i-share dun sa mga user para dun sila magsagot. Then yan, ito naman yung sa user side, and then kailangan lang sagutan nyo nung user. Then once na natapos na siya, makapag-submit na siya ng responses. Then balik tayo sa admin side, let's see kung nag-record na siya. So punta tayo analytics ng A4Mex. Ayun, meron ng isa. And then, ayan, yung response niya. Then export CSV. XLS. Ayan. Ayan. And then may option din siya na yung sa toggle nito para ma-activate or deactivate yung form. Ayan. Pag red na siya is naka-deactivate na yung form. And then yan, pagka naka-green is na-activate pa rin yung form. Then may option din siya dyan na pwede niyang deletein yung form. Try mo deletein tong e-forms. Ayan. Tapos dito naman sa profile ng admin, pwede rin siya mag-update ng profile niya dyan. Yan, edit.
Ayan. Then save changes mo. Then yun, na-update na yung profile ng admin. Yun lang po for our project.